Bulag sa pagnanasa, hindi niya inakala na ang babaeng nagtatago ay hindi na bata. Sa likod ng tinig at nakatagong katawan ay si Ima, isang 80 taong gulang na dalagang walang asawa. Kasama niya ang kanyang kakambal na si Dora sa isang guguho ng bahay sa gilid ng bangin. Sa loob ng maraming taon, tiniis nila ang kahirapan at kalungkutan. Mahigpit ang ugnayan ng magkapatid. Si Ima ay mahiyain, palaging kumakapit sa kanyang kapatid para sa gabay at suporta. Si Dora naman, mas tuso at ambisyosa, ay laging umaagaw ng bawat pagkakataon para sa sariling kapakinabangan. Nang iginiit ng hari na makita ang kanyang mukha, pinayuhan ni Dora si Ima na magpatuloy sa pagkukunwari. Bumuo sila ng plano, naniniwalang ang kayamanan ang makapagliligtas sa kanila mula sa pagdurusa. Kaya nang muling nagpadala ang hari ng mga tauhan, sumagot sila ng hindi nagpapakita. Nananatili silang nakatago, gamit ang kanilang mga tinig at panlilinlang upang lalong umalab ang pita ng hari. Ang hari ng Strongcliff ay nagising matapos ang gabi ng alak, kasayahan at kababaihan. Ngunit ang kanyang pagnanasa ay hindi pa humupa. Habang naglalakad, naghahanap ng panibagong mapaglilibangan, may narinig siyang tinig na nakaakit sa kanya. Umakyat siya sa pader ng kastilyo at sumilip sa bintana, nakita ang aninong babae. Agad siyang nag-apoy sa pagnanasa at iniutos na magpakita ito. Ngunit nang marinig ang malaswa niyang mga salita, ang babae ay mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Upang maakit siya, naglabas ang hari ng isang napakahalagang kwintas at iniutos sa bantay na dalhin ito. Kumalabog ang bantay sa pinto at gumalaw ang kalo sa tabi ng pintuan. Tumangging magbukas, iniutos ng babae na ibaba na lamang ang alahas sa basket. Desperado, nagbanta ang hari na babasagin ang pinto kung hindi siya susunod. Nataranta si Ima, ngunit bumulong si Dora ng isang tusong ideya. Sa halip na ipakita ang mukha, ipinasuot niya ang isang daliri sa siwang ng pinto. Lasing sa pagnanasa, hinawakan ng hari ang kulubot na kamay at sa mahinaang ilaw, inakala niyang iyon ay kutis ng isang dalaga. Hinalikan niya ito ng buong sigla. Pinupuri ang kagandahan nito habang pigil hininga ang magkapatid sa loob. Hinimok ni Dora si Ima na ipagpatuloy ang pagkukunwari. Nangangakong kayamanan ang naghihintay. Ngayon, kumbinsido ang hari, ipinangako niyang dapat siyang makasama ng babae. Kinagabihan, wala nang dahilan ang tatanggapin. Takot na takot, tumanggi si Ima, ngunit iginiit ni Dora na iyon na ang kanilang pagkakataon. Nang ayaw ni Ima, nagpasya si Dora na siya na ang papalit. Nagpahid siya ng abo sa katawan at nagtalukbong ng belo. Tinakpan ang mukha ng dilim. Pumasok siya sa silid ng hari ng tahimik. Ang hari, lasing at bulag sa pagnanasa, ay malugod siyang tinanggap. Magdamag silang magkasama at itinago ni Dora ang kanyang lihim. Sa umaga, masaya at kontento, ipinangako ng hari ang kayamanan at katapatan. Ngunit bago siya umalis, hiningi nitong makita ang kanyang mukha. Natakot si Dora at nagtangkang tumakas. Ngunit hinablot ng hari ang belo at nasilayan ang mukha ng isang matandang babae. Gulat at galit na pagtanto ng hari na siya ay nilinlang. Galit na sumigaw siya at ipinahuli si Dora. Nakiusap si Dora. Sinasabing hangad lamang niya ang ginhawa at kaligtasan. Ngunit bingi ang hari at kinaladkad siya ng mga sundalo. Ipinahayag ng hari na siya ay parurusahan. Samantala, nagtatago si Ima, nananalangin na mabuhay ang kapatid. Itinapon si Dora sa lansangan, kinutya at pinagtawanan ng mga tao. Umuwi siyang sugatan ng dangal. Sinalubong siya ni Ima na umiiyak, ngunit puno ng kahihiyan si Dora. Sinisi niya ang hari, ang kapalaran, at maging ang sariling kapatid. Sa kaibuturan, nag-alab ang binhi ng paghihiganti at ambisyon. Isang gabi tumakas si Dora at pumasok sa kagubatan. Nakilala niya ang isang matandang mangkukulam na kilala sa mga mahika. Inalok siya nito ng pagkakataong muling magbata, kapalit ng mabigat na halaga. Handa si Dora, isinumpa niyang babayaran ang anumang presyo. Naglaban ang apoy at liwanag, naglaho ang kanyang mga kulubot, kumisig ang katawan, muling nagningning ang balat. Sa salamin nasilayan niya ang isang bagong dalaga. Tuwang-tuwa, naramdaman niya ang kapangyarihan at kagandahan. Kinabukasan, nagbalik siya sa kastilyo. Nabigla ang hari, naniwalang pinagpala siya ng mga Diyos. Tinanggap siyang muli ng walang pagdududa, at sa kanyang mga bisig muli siyang naging hiyas ng palasyo. Ngunit si Ima nakitang pinaparada ang kapatid bilang reyna at tinutulungan itong sumikat. Lumapit siya, sabik na makasama, ngunit pinayuhan siya ni Dora na lumayo, sapagkat ang sikreto niya ay hindi maaaring mabunyag. Nagmakaawa si Ima na sana'y makibahagi sa kaligayahan. Napilitang pumayag si Dora, ngunit may kaba sa puso. Sa bawat piging at seremonya, kasama ng hari si Dora, habang si Ima ay sumusunod sa likuran. Nahumaling siya sa kasikatan ng kapatid at ipinagmamalaki sa iba na reyna ang kanyang kakambal. Ngunit pinagtatawanan lamang siya. Isang gabi, sumigaw siya, pilit ipinatawag si Dora. Galit na galit, pinilit siyang patahimikin ni Dora. Ngunit hindi umalis si Ima. Umiiyak na huwag siyang iwan. Sa isip ni Dora, isa itong panganib.
Tinukso niya si Ima, sinasabing wala nang maniniwala sa isang matanda. Desperado, nagmakaawa si Ima kung paano siya muling magbabalik sa kabataan. Naalala ni Dora ang mangkukulam at imbento niyang dahilan. Nagpala pa ako ng balat. Malamig nang umisi si Dora. Hindi ito pinansin ni Ima at nagsimula siyang maniwala. Nang gabing iyon, lihim siyang lumapit sa isang barbero at nagmakaawa na alisin ang kanyang balat. Binalaan siyang mamamatay, ngunit nagpilit siya, ipinagyayabang ang alahas mula sa kapatid. Sa wakas, pumayag ang isang magbababoy, inakay siya sa gubat, itinali sa puno, at pinaslang siya sa matinding hirap. Duguan, halos wala ng buhay, gumapang siya pabalik sa kastilyo. Naniniwalang siya ay magiging bata muli. Ngunit bago siya makapasok, bumagsak siya, wasak at bigo. Samantala, sa seremonya, biglang naramdaman ni Dora na kumukulubot muli ang balat. Ang mahikar ay naglaho. Natakot siya at tumakas, wala nang halaga sa hari. Sa huli, nakahanap ang hari ng panibagong babae, habang ang magkapatid ay parehong winasak ng kapangahasan at pagnanasa. Ito ang aral. Ang kasakiman at pagnanasa ay sumisira sa kaluluwa. Kahit magkapatid, maaari silang magkahiwalay dahil sa inggit at pagnanasa sa kapangyarihan. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay.